DDS ka ba? Ito ang mga palapandaan ng isang Duterte diehard supporter o DDS. Impyerno kayo, magkita-kita tayo doon. Number 1, Tatay Digong ang tawag nila kay Duterte. Tatay, miss na mo siya. Kahit hindi naman sila na ang tanging pagkakapareho nila sa kanilang tatay ay mga mababaho ang bunganga, palamura at walang respeto sa kapwa. Putang ina ninyo. Nobody but nobody. Number 2, ang mga DDS ay may dugong makapili at mga taksil sa bayan. Itong mga DDS ay walang tunay na pagmamahal sa Pilipinas at gaya ng mga Duterte ay wala silang pakialam kung ang gawin ng China ang mga teritoryo ng Pilipinas. Gaya ng kanilang idol na si Digong, wala rin silang pakialam kung gawing probinsya ng China ang Pilipinas. Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema, di wala tayong problema. 庄国国家主席习近平 Number 3, mahilig sa fake news. Kahit anong balita ang isupo sa kanila basta't pabor sa mga Duterte, ay maniniwala sila kahit malinaw na ito ay kabaliktaran sa katotohanan. Sa TikTok, Facebook at YouTube, ang main source nila ng information at hindi sa mainstream news sources. Halimbawa, naniniwala sila na gumanda ang Pilipinas noong panahon ni Duterte. Hindi sila naniniwala na halos kalahati ng kasalukuyang utang ng Pilipinas ay inutang noong panahon niya at ngayon ay kailangang pagbayaran ng mga susunod na administrasyon kasama ang napaalaking interest. Number 4, mga utoto at mga may saltik sa utak. Lahat ng DDS ay followers ng mga bayarang vloggers at bloggers na gaya ni Trixie Angeles, Byron Cristobal alias Panat P, Claire Contreras alias Maharlika at Crisette Chu at kung sino-sino pa maaperon kay Duterte. Naniniwala sila sa pulverong video na ipinagkakalat ni Maharlika kahit ilang buwan na niya ipinangako na ilalabas pero wala naman. Number 5, aktibo sa SOCMED at marami ay binabayaran bilang trolls. Karamihan sa mga DDS ay may mga multiple accounts na ginagamit upang mang-troll sa Facebook. Yung mga hindi nababayaran ay walang kaalam-alam na naka-screenshot ang kanilang mga pro-Duterte comments at may naniningin para sa kanila. Number 6, mga mangmang at saradong utak. Karamihan sa mga DDS ay mga mangmang at kulang sa pinag-aralan kaya di marunong mag-analisa ng mga pangyayari sa kanilang paligid, lalo na sa mga usaping panlipunan. Basta raw pro-Duterte sila at wala silang pakialam kung wala naman talagang ambag ang mga Duterte sa kanilang grupo. Number 7, karamihan sa mga lalaking DDS ay mga manyakis at mga babae naman ay mga haliparot. Itong mga DDS na ito ay yung mga natutuwa pa pag nakikita ng mamanyak ng mga babae si Digong ay yes mga kanot. Dito mo malalaman na walang respeto ang mga ito sa mga kababaihan at iniidolo nila ang mga kamanyakan ng kanilang poon. Halimbawa na lang itong si Senator Bato de la Rosa na minayak pang-asawa ni dating Senate President Mig Zubiri matapos itong patalsikin bilang Senate President. Ang mga babae naman ay mga tipo ni Mocha Uzon at Claire Contreras alias Maharlika na ginagawang parausan ni Digong. Ang 8, ang mga DDS ay bilib na bilib sa drug war ng kanilang tatay Digong at talagang in denial pa rin hanggang ngayon na napakarami pa rin mga adik kaya sa syudad ng Davao. Hindi sila naniniwala na puro pitsugin lang naman ang pinagpapatay ni Digong sa kanyang drug war at yung mga kalaban ng Davao Mafia na kinabibilangan ng kanyang mga bataan na sina Michael Yang, Lincoln Ong, Peter Lim, Sunny Uy at Charlie Tan at ang kanyang anak na si Paulo Duterte at kasosyo nitong si Glenn Escandor. At dahil nga DDS, hindi sila naniniwala na ang mga tonetoneladang shabu na nakumpiska sa warehouse ni Lincoln Ong ay may koneksyon kay Tatay Digong. Hindi rin sila naniniwala na yung kanyang pinapatay na si Osamis City Mayor Reynaldo Paruhinog ay kanyang kaibigan at kasosyo sa negosyo ng iligal na droga. Pang-siyam, pagkatapos mapanood itong video ay magko-comment ang solid DDS o kaya we love Tatay Digong.